Hey guys, good afternoon. It's May 12, 2025, and it's the National Elections Day today. So I've decided to do something a bit different today dahil nga election. So I'll try to show you yung ganap dun sa botohan mamaya. So syempre, this will also serve parang as a guide dun sa mga hindi alam kung paano bumoto dito sa Philippines. And for those who are just curious, para at least mapakita natin kung gaano ba kahirap or kadali naman na bumoto ngayon, especially here in Makati City kasi dito ako bumuboto. First things first, kailangan mo malaman kung saan presinto ka boboto. So first, you have to go dun sa website ni Comelec, so precinctfinder.comelec.gov.ph, or you just enter in Google Precinct Finder Comelec, parang ganyan. Tapos lalabas naman na yung link na yon. Tapos you have to enter your name and birthday. Tapos lalabas na doon yung details mo as a voter. So first, lalabas doon yung voter status mo if you're active. So since I always vote naman, so active naman yung status ko. Tapos lalabas din yung precinct number mo. So you have to take note of that para at least pagpunta mo sa school mamaya, malalaman mo kung saan classroom ka maa-assign. Para hindi ka na, you don't have to go through dun sa mga bond paper na nakalabas or nakapaskil sa may school grounds mamaya. Kasi parang maraming titingin doon and it will be a waste of time. Tapos, lalabas din doon syempre kung saan school ka boboto. So, for me, here in Makati, I'm assigned doon sa Pio del Pilar Elementary School. So, alam ko naman na paano puntahan yon. Na Google Maps ko naman na siya earlier today and nakaboto na rin naman din ako doon last 2022. So, yon. Ano pa ba? So, next, syempre, para naman pagpunta ko doon, doon pala ako mag-iisip ng iboto ko. Syempre, dapat hindi ganun. Dapat days or weeks before the election, dapat you will come up already with the list of candidates that you will vote for. So, for me personally, I downloaded the sample ballot sa Comelec website. So, ganito yung itsura niya. So, parang ganyan din yung itsura nung actual ballot na mamarkahan mo later dun sa precinct. So, at least para familiarize ka na kung saan yung pangalan banda nakapwesto ng mga iboboto mo. Tapos, kung ilan ba dapat yung i-vote mo. And, of course, para familiar ka din dun sa mga names ng mga candidates. Kasi, syempre, dapat you will do your research on these people na iboboto mo. Hindi lang parang may mili ka basta-basta na kung sino-sino i-vote mo. So, yun. I downloaded it and syempre, I made my own research on the people that I will vote for based on their credentials, their track record, and yung capability nila of leading the people na gino-govern nila. So, yun. Maya-maya, it's actually 1:30 p.m. now. The election will run until 7 p.m. yata. So, usually kasi ako, first thing in the morning ko siya ginagawa talaga. But this year kasi, parang ang alam ko, they allotted yung 5 to 7 a.m. To the seniors, the PWDs, and pregnant women. So, naisip ko na lang din na at least paghapon, hopefully, kung may mga aberya man or mga issues sa precinct, na-sort out na nila yon. And sana mas mabilis na. Although last time naman, dito sa Makati, maayos naman, mabilis naman yung naging process. Walang aberya, unlike in other precincts na nababalitaan natin in other areas of the Philippines. So, luckily, maayos naman dito sa Makati previously. So, hopefully, this time maayos pa rin naman. So, yan. Parang magiging bayan patroller niyo ako ng election dito sa Makati. Kung ano yung maging sitwasyon doon. Kung maayos ba. And, I'll show you guys kung gaano magiging kadali or kahirap yung pagdadaanan ko mamaya sa pagboto. So, tara, let's go!
yung mga presinto. So, it seems third floor ako. Sila Store Precinct 152. Hey guys, good afternoon. So we're back here in the condo. Tapos na tayong bumoto dun sa Pio del Pilar Elementary School. So yan ang ating inked finger. So the process of voting was easy naman, no? It took us a total of 1 hour and 10 minutes for the whole process. Actually, most of that, parang mga 1 hour 5 minutes is dahil sa pila. When I got there, 2:20, parang nakapila kami sa isang classroom. Tapos, pagdating dun sa loob, parang yun lang pala yung parang pinaka-waiting area for all the voters para hindi mapuno yung actual precinct, nakatabing room. So, which is nice kasi at least may electric fan dun sa room, tapos nakaupo lang kami. So, at least comfortable pa rin naman yung mga voters. Tapos, when I got sa school kasi, yun nga, finding the classroom, it's very critical that you know your precinct number. So, kasi, yung sinabi ko sa inyo kanina, diba, yung pupunta kayo sa precinctfinder.comelec.gov.ph. Kasi it saved me a lot of time. Kasi, posted all around the campus nung school is yung parang print out kung saang classroom yung mga precinct. So, at least, it made it easier for me to go to the classroom na assigned sa akin kasi alam ko na yung precinct number, kung anong floor ba siya. So, very very clear yung pagkakalatag doon sa school kung saang classroom ako assigned. Tapos, nung ako na yung boboto mismo, so parang there's around, parang 10 kami na sabay-sabay bumoboto. So, yun nga, you were handed, una, i-verify mo na pala yung pangalan mo. So, hahanapan ka nila ng ID just to check your identification or your identity. Tapos, once ma-verify na nila dun sa master list nila, they will ask you to move to the next person who will give you yung mismong ballot and a marker. Tapos, magre-remind din siya na parang wag masyadong madiin dapat yung pagkaka-shade. Tapos, completely shaded yung circle. Tapos, sa party list, isa lang yung i-vote for your whole votes to be counted. Parang ganyan. Tapos, since I already know who to vote for, so yung actual shading, medyo iningatan ko lang konti. Siyempre, gusto kong makount yung votes ko. So, siguro mga 5 minutes yung pag-shade. Tapos, another 5 minutes dun sa pagpila, dun sa parang PCOS machine kung saan mo isushoot yung ballot. So, yung sa akin, when I entered my ballot dun sa machine, parang mga good 30-40 seconds na parang loading lang siya, umiikot-ikot lang siya, parang your votes are being counted, ganyan. Tapos, before siya naglabas ng parang printed receipt na parang nakasummarize doon lahat ng mga binoto mo for senator, for mayor, vice mayor, councilors, and party list. So, yun, syempre, vinalidate ko yun kung yung lumabas sa mga names doon is in accordance with who I voted for doon sa ballot. So, okay naman. Tapos, once okay na, I just rolled up that receipt. Syempre, iiwan mo rin siya doon. So, may parang, sa mismong machine, sa gilid niya, parang merong, parang ballot box na nakalock. Tapos, doon mo lang isushoot yung parang resibo. And then, once ma-shoot mo na yung resibo doon, lalagyan na nila ng ink yung finger mo. Tapos na. So, yun, mabilis lang naman siya. Yung pila lang talaga. Kasi parang syempre maraming boboto, ganyan. So, hindi talaga maiwasan. Pero hindi naman ako naka-experience ng kahit anong aberya sa machine, sa pag-shade.
yung matching nung resibo dun sa mga binoto ko. So far I can say okay naman yung naging process ng pagboto ko. And yun nga, hindi ako nahirapan maghanap ng classroom, ganyan. So, very organized, I can say. Tapos, yun, parang very ano lang rin siya. Kanina habang nasa classroom ako, parang very reminiscent lang siya ng high school, elementary days mo. Parang, nakikita mo yung classroom, you can see that the floor parang naka-floor wax pa siya. So, may mga ganong nostalgia lang din siya. So, anyways, yun lang naman. So, I think by the time na ma-post ko tong vlog na to, siguro may result na ng elections. So, hopefully, we all made the right choices on the people that we trusted and voted for. And, yun lang naman. So, at least na-share ko lang naman yung pagboto ko. So, this is a very quick video lang naman. Para at least, hindi ko lang rin makalimutan yung process ng pag-vote ko this year. And for reference na rin dun sa mga taong interested sa pagboto dito sa Makati. So, yun lang muna and thanks for watching. Bye!